sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group at ngayong araw ng Miyerkules. Makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Jehaini Jaira Hernandez, ang ating former Miss Teen International Grand Winner and Sparkle GMA 7 Artist 2023. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PIGACHI Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Suspect sa basag kotse na modus, arestado sa loob ng 2 minuto. Menor de edad na nagtangkang tumakas sa checkpoint sa Cebu, nahulihan ng baril. At mag-asawang wanted sa kasong estafa, timbog sa Parañaque City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa mabilis na pagresponde ng kapulisan sa isang insidente ng carnapping at bilang pagtugon sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, hingil sa 5-minute response time, agad na naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na sangkot sa basag kotse modus sa loob lamang ng 2 minuto matapos ang insidente sa Mandaluyong City. Ang tagumpay na ito ay patunay ng determinasyon ng pambansang pulisya sa napalakasin ang police visibility at epektibong crime response sa pamamagitan ng pinaigting na presensya sa mga lansangan. Alinsunod sa kampanya ng PNP na mas mapababa ang insidente ng krimen at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Patrolwoman Jenny May Dolor sa report. Walang takas ang sospek sa pagnanakaw sa isang kotseng nakaparada lamang sa parkingan sa kahabaan ng Boni Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Binasag ng sospek ang bintana ng kotse gamit ang bato at kinuha ang mga kagamitan na nasa loob. Isang saksi ang agad na nag-report sa insidente kasama ang pagkakakilanlan ng sospek. Na agad namang narespondihan ng mga tauhan ng SWAT mula sa Mandaluyong City Police Station na nasa routine patrol sa nasabing lugar bilang bahagi ng pinalakas na visibility ng pulisya ng EPD at ang 5 minutes response time na ipinapatupad ng PNP para sa mabilis at epektibong tulong ng pulisya. Agad na kumilos ang mga kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na kinilalang si alias Lex, 43 anyos, residente ng Barangay Mauway, Mandaluyong City. Nabawi naman ang mga ninakaw na kagamitan. Agad pinagbigay alam ng kapulisan sa may-ari ng kotse ang pangyayari. Very na-appreciate ko po sobra yung pabilis na pag-action yung mga police. Kasi talagang hinanap nila ako kasi wala ako dun sa area nung pinangyari. So, ayun nga, talagang tinutuwa naman nila. At
Matapos basahan ng kanyang karapatan, ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Mandaluyong Custodial Facility at nahaharap sa kasong theft. Ang maagap na pag-report at malasakit ng mamamayan ay isang malaking tulong sa tagumpay ng operasyong ito. Ang patuloy na pagsuporta ng mamamayan at pakikiisa sa magagandang programa ng PNP ay magbibigay ng mas ligtas at payapang komunidad para sa lahat. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Arestado ng mga otoridad ang mag-asawang kabilang sa listahan ng most wanted person sa Parañaque City sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng pulisya kaugnay sa kasong estafa. Magbabalita dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Arestado na ang mag-asawang pinaghahanap ng mga otoridad sa Parañaque City dahil sa kasong panloloko o estafa. Nahuli sila noong umaga nitong nakaraang linggo lamang sa Dr. Abed Santos Avenue, lungsod ng Parañaque. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ryan, 42 years old, top 7 most wanted person, at ang kanyang asawa na si alias Maureen, 31 years old, at top 8 naman sa naturang listahan para sa buwan ng Hunyo. Ang mag-asawa ay nahaharap sa kasong estafa o panloloko na inilabas ng RTC Branch 231 Pasay City matapos umanong lokohin ang kanilang mga kliyente. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang mga nabiktima. Wala ring inirerekomendang piyensa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Ayon sa inilabas na warrant of arrest, 7 silang pinaghahanap ng batas. Nahuli na ang 2 at kasalukuyang hinahanap pa ang 5 pang natitira. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Parañaque Police ang mag-asawa habang inaayos pa ang pagbabalik ng kanilang warrant sa korte. Ayon sa Southern Police District, ang mabilis na operasyon ay patunay na seryoso ang pulisya sa paghuli sa may mga kaso. Ipinapaalala rin nila ang mga sangkot sa panuloko na hindi sila makakatakas sa batas at mas makakabuting sumuko na bago pa sila maaresto. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Tinatayang 1.2 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang tinupok ng mga operatiba sa tuloy-tuloy na isinasagawang marijuana eradication sa bayan ng Kibungan, Benguet. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Ronalyn Layaw. Napatuloy na papaigting ng kapulisan kontra iligal na droga. Tinatayang 600,000 halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga otoridad sa isinagawang marijuana eradication sa barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga nito lamang ika-15 ng Hunyo 2025. Matagumpay ang nasabing eradikasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng mga tauhan ng Tinglayan Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit, Police Intervention Unit, Kalinga PPO, 153rd MC, Regional Mobile Force Battalion 15, 1st and 2nd Kalinga PMFC. Ayon kay Police Colonel James D. Mangili, Provincial Director ng Kalinga PPO, nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng 3,000 piraso ng fully grown marijuana plants sa isang communal forest na tinatayang may lawak na 300 square meters at may standard drug price na 600,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga pinagbabawal na tanim sa mismong lugar pagkatapos ng pagdokumento at pagkuha ng sapat na sample upang isumite sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na pambansang pulisya ay kaisa sa pagpapaiting ng kampanya kontra iligal na droga bilang pagsuporta sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Baguio City, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Layaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Layaw. Timbog ang nakatalang top 4 most wanted person sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan matapos itong mahuli ng mga operatiba ng pulisya dahil sa kaso nitong karnapping. Ang report mula kay Police Corporal Rafi Veloria. Napasakamay na ng mga otoridad ang kinikilalang top 4 most wanted person sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Dakong alas 10 ng umaga nito lamang ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan.
Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Tommy, 49 na taong gulang, may asawa, isang construction worker at residente ng barangay Umangan, mga Tarem, Pangasinan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng mga Tarem Municipal Police Station alinsunod sa warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Vincent Espinosa Lamog, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 38, Lingayen, Pangasinan, kaugnay sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang nagkakahalaga ng 300,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang suspect ay nasa kustodiya ngayon ng mga Tarem Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman na pinapaigting ng ating mga kapulisan ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Veloria. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pulisya kontra iligal na droga, nasa kote ang isang suspect sa isinasagawang bypass operation ng Nueva Ecija PNP. Matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng iligal na droga. Patrolwoman Lixen Ray Saweran sa report. Aresto ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng Zaragoza Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, PIDEA Nueva Ecija at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Barangay Santo Rosario, Yang, Zaragoza, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, ang suspect na si alias Bong, 52 anyos na lalaki, walang asawa at residente ng Barangay Mountain View, Mariveles, Bataan. Nakumpirma ang bentahan ng iligal na droga matapos makabili ang isang PNP posture buyer ng isang sachet ng inihinalang shabu kapalit ng 3,000 pesos. Sa isinagawang protective search, na-recover mula sa suspect ang karagdagang 2 sachet ng inihinalang shabu, marked money at isang kulay itim na touchscreen cellphone. Tinatayang 57 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 387,600 pesos ang kabuuang nasamsam sa operasyon. Dinala na sa himpilan ng Zaragoza Police Station ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng kapulisan ng Gitnang Luzon sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Gines Fajardo, Regional Director ng Police Regional Office 3, sa publiko na makiisa sa pagsugpo sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong rehiyon. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Walang kawala sa batas ang isang minor de edad nang mahulihan ng baril matapos tangkaing tumakas sa itinayong checkpoint ng pulisya sa bayan ng Liloan, Cebu. Patuloy naman ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad at checkpoint operation sa buong bansa upang masawata ang paglaganap ng iligal na gawain at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Ticanor. Isang 17 taong gulang na estudyante ang nahuli ng mga otoridad matapos tangkain ng pagtakas mula sa isang checkpoint operation na isinagawa ng mga pulis nito lamang nakaraan dakong 1:30 ng madaling araw sa Sitio Sambag, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Kinilala ni Police Major Maui Arcilla, Chief of Police na Liloan Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si Christian, 17 taong gulang at residente ng Sitio Kugon, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Ayon sa ulat, pinahinton mga nagpapatrol ang pulis sa isang motorsiklo matapos mapansing walang suot na helmet ang driver.
isang malinaw na paglabag sa batas trapiko. Sa halip na huminto, tinangka ng mga sakay ng motorsiklo na tumakas, dahilan para magsimula isang maikling habulan. Na-corner ng mga pulis ang motor at agad bumaba ang isa sa mga backrider na sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo, ngunit naabutan ito ng mga kapulisan. Sa isinagawang body search, nakuha mula sa kanyang baywang isang caliber 38 revolver na walang serial number at may lamang 4 na bala. Dahil dito, agad siyang dinala sa himpilan ng pulisya at isinailalim sa kustudiya bilang child in conflict with the law. Siya ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang isinasagawa ang kaukulang proseso alinsunod sa batas para sa mga minor de edad. Ang insidente ay patunay ng kahalagan ng mas pinaigting na pagpapatrolya at masusing checkpoint operations ng mga kapulisan upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na armas para makamit ang isang ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balita, pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Matagumpay na nakumpiska ng Iloilo City PNP mula sa 2 drug suspect ang hinihinalang shabu at marijuana na may kabuang halaga ng mahigit 800,000 piso sa isang operasyon laban sa iligal na droga. Nakaibalita dyan, si Patrolwoman Lynette Sablon. Estado ang 2 high-value individuals sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Barangay Lubok, Lapus, Iloilo City nito lamang 16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Hinala ang mga suspect na sina alias Janron, 35 taong gulang, binata, residente ng Barangay Nabitasan na Paz, Iloilo City, at si alias Rodolfo, 31 taong gulang, residente ng Barangay Lapus Norte, Lapus, Iloilo City. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang bypass operation ng ICPO-CDEU, katuwang ang PDEG SOOU-6 at ICPS-8. Sa isinagawang operasyon, nasabat mula sa mga suspect ang humigit kumulang 125 gramo ng inihinalang shabu na may street value na tinatayang 850,000 pesos at humigit kumulang 20 gramo ng inihinalang tuyong dahon ng marijuana na may estimated standard drug price na 2,400 pesos. Bukod pa rito, nakumpiska rin ang isang sachet ng inihinalang shabu, nagsilbing buy-bust item, 4 pang sachet ng suspected shabu sa pagmamay-ari ng suspect, 4 na not-tied plastic sachet ng inihinalang shabu, isang self-sealing plastic sachet ng inihinalang tuyong dahon ng marijuana, at 8,000 pesos ng marked money, at ilang pang non-drug items. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isaalalim sa pagsusuri at ito-turnover sa Regional Forensic Unit 6. Samantala, ang 2 suspect ay nasa kustudiya ngayon ng Iloilo City Police Station 10 para sa kaukulang dokumentasyon habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Ang matagumpay na operasyon ito ay bahagi ng pinaigting ng kampanya ng PNP laban sa iligal na droga sa rehiyon. Patunay ito ng determinasyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa pagpuksa sa iligal na droga tungo sa isang ligtas at mas mapayapang pamayanan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang lalaki ang arestado sa Barangay Aguada, Osamis City sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10 dahil sa pagbabantang ipakakalat ang mga sensitibong larawan at video ng kanyang dating kasintahan sa social media. Muling nagpapaalala ang PNP sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng pribadong impormasyon at larawan upang maiwasan ang pagkakasangkot sa ganitong uri ng krimen. Nakabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang 27 anyos na lalaki ang naaresto matapos pagbantaan ng kanyang dating kasintahan na ikakalat ang mga sensitibong larawan at video nito kapalit ng halagang 40,000 piso.
isinagawa ang entrapment operation ng mga tauhan ng Lanao del Norte Provincial Cyber Response Team ng Rakuten, katuwang ang Osamis City Police Station sa Barangay Aguada, Osamis City. Naaresto sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Nick. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave threats at robbery with violence against or intimidation of persons. Siya ay nasa kustudiya na ng Osamis City Police Station para sa dokumentasyon at paghahanda sa isasagawang inquest proceedings. Isang lalaki ang inaresto sa isinagawang entrapment operation ng Lanao del Norte Provincial Cyber Response Team Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ng Anti-Cybercrime Group sa Osamis City, Misamis Occidental sa pananakot na ikakalat ang mga sensitibong imahe at video ng babaeng biktima